Kaugnay po sa issue ng mga pinagtatalunang teritoryo sa bahagi ng West Philippine Sea at ang mga aksyong ginagawa ng China, makakapanayan po natin ngayong umaga si Professor J. Batong-Bakal ng University of the Philippines at isang law expert o international law expert. Magandang umaga po sa inyo, Prof. J. Ay, magandang umaga po at magandang umaga sa lahat po ng nanonood. Opo, sabi nga po ng Malacanang bahala na ang DFA at saka DND doon sa issue ng Julian Felipe Reef at dyan sa iba pang mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Ano pong masasabi nyo dyan? Well, mabuti naman at hindi naman naglabas agad ng statement na pabalang kumbaga o biglaan ang palasyo dahil nga medyo komplikado itong pinakahuling nangyayari. Mayroong talagang mga legal implication ang bawat kumbaga phase ng mga events na yon. Kabilang na dito ay yung legality nung mismong presence nung China Coast Guard at saka nung Chinese Navy dun sa lugar. Dahil malinaw na nandun sila still in violation or in contravention of the Philippines' sovereign rights sa kanyang exclusive economic zone. Hindi dapat sila nandun. Kaya yung mga nangyayari hindi din dapat nangyari. Opo. Kasi tayo iniiwasan natin na i-deploy yung ating naval force dyan po sa area na yan para maiwasan yung nangyari noon sa Scarborough Shoal at sabihin na nagme-militarize tayo sa area. Pero sila po hayagan talaga yung kanilang puwersa nandyan na. Opo, totoo po. At nakita natin na para sa kanila wala nang pinagkakaiba yung civilian at military enforcement, ika nga, magkatuwang na talaga yung China Coast Guard at saka Chinese Navy. At hindi na sila natatakot, ginagamit nila pareho ito sa mga civilian vessel tulad nga nung nangyari doon sa news crew na kanilang hinabol. Pero Prof, sa tingin ninyo, bakit po sa kabila ng patuloy na pagpoprotesta, sabi nga po ng DFA, araw-arawin ang pagpa-file ng diplomatic protest. Pero ang China parang hindi nila binibigyang bigat o halaga itong pag-iingay na ginagawa po ng Pilipinas? Well, nagkaroon din naman ng epekto kasi nga nakita natin na yung bilang ng mga vapor na daog dun sa Julian Felipe Reef ay talagang bumaba, mula 220 bumaba ito sa mga 30 plus yata yung huling balita. At inaasahan natin na kung pagpapatuloy pa rin itong posisyon ng gobyerno ay talagang tuluyan na silang alis. Yung karamihan naman ay nakita ng iba na lumabas sa ating exclusive economic zone. So kahit paano meron siyang epekto. Pero ang dapat nating bantayan siyempre ay baka mamaya panandalian lang to. Kumbaga para lang mawala yung atensyon. So kaya dapat tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagninindigan sa ating pagkapanalo dun sa arbitration. May mga obserbasyon po na parang bahagi ito ng malaking plano ng China para pagtayuan na po ng mga estruktura, yung mga pinagtatalo ng teritoryo dyan sa bahagi ng South China Sea, West Philippine Sea. Sa tingin ninyo, this is really a part of their plan? Well, definitely it's part of a plan. Pero sa ngayon, tingin ko dun sa Julian Felipe Reef, hindi mo na yun ginawa na magtayo ng istruktura. Sa imbes, gumawa sila ng substitute. Nagdaong sila ng napakaraming barko na parang mismong floating island sa dami nila. So at dahil doon, nakakapag-occupy sila or nakakapag-inhabit sila nang hindi naman nagtatayo nga ng istruktura para masabi nila na hindi naman sila talagang nag-occupy tulad ng nangyari doon sa ibang artificial islands. Pero alam din natin na yung ganyang hakbang ay siyempre pwedeng sundan ng iba pang hakbang. Kaya tama lang na maaga pa lang ay aksyon na sila para mag-disperse, para nga hindi magtuloy yung subsequent na possible steps. Sa ngayon po, nakikita natin na nagsasalita ang Estados Unidos dito sa issue na ito at just recently nga lang po ay may mga coordination na ginagawa o pag-uusap. Nung nakaraan po ay yung mga head ng National Security Advisors at kahapon ay yung mga defense secretaries naman po, yung counterpart defense chiefs. Sa tingin po ninyo, talagang
itutuloy po ba ng Amerika yung sinasabing commitment po nila sa atin, yung pakikipag-alyansa sa atin pagdating dito po sa issue ng West Philippine Sea? Sa tingin ko ay talagang itutuloy nila dahil pagdating sa West Philippine Sea, ito ay isang common interest ng US at ng Pilipinas, no? Yung convergence ng interest, una, ay dun sa pangangailangan ng US na maging or manatiling free and open ang South China Sea para magagamit ito ng lahat ng bansa at hindi siya sasarilihin. Interest niya ay hindi nga makuha ng China yung piraso niya ng South China Sea na tinatawag na nating West Philippine Sea. Ito yung parte natin kung saan lahat ng natural resources ay dapat sa atin talaga mapunta dahil pag-aari natin yun sa ilalim ng UNCLOS. Eh syempre, kung mapupunta sa China yung South China Sea at West Philippine Sea, ay mawawala sa atin yan, no? Dahil magiging under their control and exploitation yan. So dahil dun sa convergence na yun ng interest ng US at Philippines ay sa tingin ko talagang tututuhanin ng US ang kanilang commitment pagdating dyan. Mhm. At bukod po kasi sa issue dito sa West Philippine Sea, may ibang mga aktibidad pang ginagawa po ang China doon sa iba pang lugar dito sa area ng Pasifiko o sabihin na natin na dun sa ibang mga bansa pa na meron din silang issue kagaya po sa Taiwan at saka sa Japan na pawang teritoryo din po ang pinag-uusapan. Opo, totoo yun. Kasi nga itong South China Sea at itong West Philippine Sea ay daanan ito ng mga trade, no, ng mga bansa na yon. Kaya mayroon talagang connection yan. Kung anong mangyayari dito ay mayroong impact, mayroong epekto yan dun sa Taiwan at Japan in the long run. Mhm. Kaya nakikita natin na kabit-kabit itong mga issue na ito. Opo. Prof, matagal nang pinag-uusapan yung pagkakaroon ng Code of Conduct. Pero hanggang ngayon ay ano na po ba ang status nun? May nabuo na ba? May napagkaisahan na po ba? Sa pagkakaalam ko at sa balita din naman na hindi pa lumalabas, no? Wala pa naman nangyayari. No? Talagang medyo napigilan siya nitong pandemya. Tapos itong taon na ito, merong mga initial efforts para nga mag-umpisa uli. No? Pero base doon sa hindi nila nagawa dahil doon sa pandemya, napakarami pong mga usapin pa, baka matagalan po itong pag-negotiate nga nitong Code of Conduct. At mukhang hindi talaga siya mapipirmahan nitong taon na ito, which was their original target date sana. Mhm. So, sa ngayon po talaga, anong maaari pang gawin ng Pilipinas? Bukod po doon sa mga pagpoprotesta na ginagawa po natin. Well, siyempre, kasunod nga nitong protesta, ang kailangan natin gawin, siyempre, ay bantayan nga itong lugar. Dahil kaya nangyari itong mga ito, ay dahil napabayaan ng pamahalaan ang China, no, na gawin ang kanyang gustong gawin nitong mga nakarang taon dahil masyado siyang naging mapagbigay, masyado niyang pinagbibigyan ng mga hiling ng China na wag na lang silang pakialaman. So ayan tuloy ang nangyari, nakapasok talaga sila at medyo umabot sa seryosong stage ika nga ang kanilang mga preparation at activities. So dapat ngayon, ibalik natin sa dating level yung ating pagmamanman dyan sa lugar na yan. At yung mga activities din natin, tulad ng mga patrols at mga sa dagat at sa ere, dapat ay manumbalik sa dati, no? Para hindi yan nangyayari na ginugulat na lang tayo na tapos na pala yung isang major step dahil mas mahirap nang i-push back yung mga ganun. Mhm. Sa tingin po, sige po, Prof. So, pagkatapos niyan, yung aside from our own effort, syempre, dapat talagang paigtingin yung ating alliance and partnerships with other countries na meron ng mutual interest or convergent interest sa atin para mapanatili natin yung South China Sea at yung West Philippine Sea na talagang naiiwan para sa mga bansa, no, na karapat-dapat lamang na gumamit at magbenepisyo sa kanya. Hindi yung kukunin lang lahat ng China. Mhm. Sa tingin po ninyo, itong isyong ito dapat magkaroon ng, sabi nga, isa sa maging pangunahin na hahanapin ng mga kababayan natin dun sa iboboto nila sa susunod na taon?
Opo, sa tingin ko talaga nakita natin yung kahalagahan nitong issue na ito. Ang West Philippine Sea at ang ating mga resources diyan ay ating heritage. No? Ito ay hindi lang para sa atin kundi rin sa ating mga anak at apo. No? So dapat lamang na hindi tayo manumbalik sa dating gawin na parang pabalik-balik or nag-i-swing back and forth pagdating dun sa issue ng pagdepensa sa ating mga karapatan dito sa West Philippine Sea. Kailangan tuloy-tuloy po yan. So kailangan po yung susunod na liderato ay manatili sa kurso na talagang poprotektahan niya ang ating mga karapatan at paninindigan niya ang ating posisyon sa West Philippine Sea. Mhm. Ano po ang dapat na maunawaan ng mga kababayan natin dito sa isyong ito? Yung iba kasi sabi nila, ano ba yung pagtatalong ginagawa na yan dyan sa ano lang naman yung mga bahura lang naman yung mga yan. Para po sa ikauunawa ng mga kababayan natin, ano yung dapat po nilang sabi nga ay maunawaan dito sa mga isyong ito? So siguro po, ang dapat nilang maunawaan ay ang likas yaman, no? Ang kayamanan nandyan sa West Philippine Sea ay hindi lamang dito sa mga maliit na bahurang maaari nila nakikita o nababalita. No? Napakalaki pong area yan. Nandyan po ang kayamanan ng pangisdaan, mineral, petrolyo, na sobra pong magiging economic impact kung sakaling magagamit natin siya. At yan po ang dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit siya kinakamkam, no, kinukuha ng China, yung potential economic benefit. At mas mahalaga pa dyan, no, yung lahat po ng ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea ay nangunguna po sa kanila ang pagpaigting ng kanilang sariling security. No? At yung security na yon ng China ay bali nagagawa nila o napapalakas nila at our expense. Meaning tayo yung nawawalan ng security para sila magkaroon ng sarili ng security. So hindi tayo dapat pumayag sa ganoon dahil pag pinayagan po natin yan, pagdating po ng panahon, ay magiging sunod-sunuran lang po tayo sa China, parang mababalik tayo sa pagiging isang colony na naman. No? Ang makabagong kolonyalismo ay magiging kolonyalismo na ng China. No? At hindi tayo dapat bumalik sa ganong klaseng sitwasyon. Ang tagal na panahon po natin at marami pong dumanak ng dugo para magkaroon tayo ng soberenya. Hindi po natin dapat ito ipabaliwala dahil lamang sa sinasabi nilang takot natin sa China o sa lakas ng China. Opo. Sa ngayon ba, Prof, pwede na nating ikonsidera ang China as a military power? Well, definitely naman po military power po siya, no? Dahil nakikita natin na tuloy-tuloy ang kanyang pagpapalakas at talagang deliberately nilang pinapantayan at gustong malampasan ang ibang military power, particular na dyan ang US. No? Kung hindi nila makuha sa quality at technology, ay kinukuha nila sa dami. No? Kaya nakikita natin na sandamukal kan talaga yung kanilang mga barkong military at paramilitary dyan sa West Philippine Sea. No? Halos wala na silang mapaglagyan doon sa China, kaya hanggang dito ay nilalagay na siya. Mhm. So ang isa pa po pala dapat palakasin natin ay yung kakayahan ng ating naval force para bantayan yung ating teritoryo. Opo, totoo po yan. Yung ating Navy at Air Force ang matagal na rin parang naniniglect, no? Hindi napapansin. Pero kitang-kita natin na sa ngayon, ang pinakamalaking suliranin natin para sa kinabukasan ay yung ating pagiging bansang mayroong kasarinlan, no? Dito po sa Southeast Asia, dahil nga po itong China sa kanyang paglaki at pagpapalakas ay nagiging masyado ng dominante at maari na siyang maging bagong colonial power no? Dito naman sa region. Mhm. Pero yung impression po na China ay isang bully ng mga maliliit na bansa, hindi ho ba magkakaroon ng parang epekto sa kanila yon? Well, opo, no? Kasi nakikita naman natin hindi lang po doon sa mga isda, no? Pero kundi pati din sa kanilang relation sa maraming ibang bansa tulad ng sa Europe, sa Australia, no? Nakikita natin na yung kanilang masyadong pagbubuli no? Yung sabihin natin parang yabang or overconfidence ay nagkakaroon ng backlash, no? At maraming nawawalan tuloy ng tiwala or nagiging suspicious sa mga bawat kilos niya. Kaya bawat aksyon ay parang kinikilatis, no? At pinagdududahan dahil doon.
No, sir, yan po ang nagiging epekto ng kanilang pagiging masyadong masugid sa sarili lang nilang interest nang hindi nila masyadong pinapansin o binibigyan ng halaga yung mga sarili namang interest ng mga mas maliit na bansa sa kanila. Mhm. Pero hindi ho ba kahit papaano maghihinay-hinay sila dahil dun sa ganoong impression? Opo, ganun nga po talaga ang laro kumbaga. No? Kailangan silang pagkinain, kailangan silang medyo pabagalin at hopefully dahil nga sila ay medyo aatras ng konti, ay mapapaisip pa naman sila kung ano talaga yung magiging long-term impact ng kanilang ginagawa. At sa pamagitan nun, ay sana magkaroon sila ng realization no? Na yung mga ginagawa nila ay talagang nakakasama para sa kanila rin, no? Hindi lang sa mga ibang bansa, kundi sa sarili nilang interest. At dahil doon ay sana in the future ay magkaroon ng mas maayos na settlement ika nga ng mga issue na ito na pumuputok between China and all of these other countries. Okay, maraming salamat po sa inyo, Prof. J. Baka meron po kayong mensaheng gustong ibahagi po sa ating mga taga-subaybay na hindi po namin naitanong sa inyo. Well, siguro po ang final message lang siguro ay talagang para po sa ating mga kababayan, maging maalam po tayo at maging sensitibo nga sa pangyayari. No? Marami pong mga usap-usapin tungkol dito sa mga issue na to. Pero ang isaalang-alang po natin ay una, ang mga pakikinggan nating argumento, oposisyon sana, ay yung mga argumento oposisyon na nagpapalakas at naninindigan sa karapatan ng Pilipinas no? At sa posisyon ng Pilipinas at hindi yung mga argumento o sabi-sabi na nagpapalakas lamang dun sa kabila. Dahil po ang kabila, ang China ay hindi po talaga kumbaga nagbibigay, hindi yan nagluluwag. No? So tayo din po dapat ay maging malakas at maninindigan po tayo sa ating sariling posisyon. Maraming salamat po sa panahon ngayong umaga, Professor J. Welcome po, welcome. Magandang umaga po sa lahat. Opo, ang atin pong nakapanayam ay si Professor J. Batong Bakal, isang eksperto sa international law at nagtuturo po sa University of the Philippines. At ang amin nga pong tinalakay ay ang issue sa West Philippine Sea at ang sabi niya nga, kagaya ng huling mensahe, dapat tayo mga Pilipino maging maalam dito sa isyong ito. At kailangan natin ng isang malakas na leader na magpapatuloy, babalik doon sa mga naunang mga ipinaglalaban para itaguyod yung ating karapatan dito po sa West Philippine Sea dahil hindi lamang po ito issue ng teritoryo kundi ang pinag-uusapan dito ay yung mga yaman na nandoon na maaaring pakinabangan po ng ating bansa. Ang iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik.